no, ang dami silang wow. Ayan, naku, meron din. Oh, what do you think? Total na pinamili namin is one. Hi guys, I'm back. The Pinay Hawaii. Alam niyo kung nasaan ako? Nandito ako sa Don Quijote. Wow! May nagsabi sa akin kapwa ko Pilipina na mas mura dito. So, nag-try kami ngayong umaga. 10 o'clock ngayon. Tingnan namin kung ano yung mga mabibili namin dito sa Don Quijote. Ang Don Quijote Market, ito yung Japanese market. Nagpunta kami dati noon sa Japan, which is nag-check din kami sa Don Quijote doon. Kaya gusto kong matry dito yung Don Quijote sa Honolulu, Hawaii, kung ano ba yung mga pricing. Nag-check na ako ng price. Medyo mura rin nga rin siya. At saka yun, no, ang dami silang mga condiments din, no. At saka dito, yung mga stuff din dito. So, ito pala yung Don Quijote na sinasabi nila dito. Meron din siya mga canned foods. Salad. So, ayan o, ang dami niyang mga tortillas. So, pretty much the same din dito sa Don Quijote. Ang kagandahan dito sa Don Quijote, pwede kang bumili ng per piraso. Yan yung mga mayonnaise dito. May mga garlic mayo. Ito is dangerous area kasi look at these all ice creams. Wow! Gusto kong bumili nitong inari na to. Ito try ko. Spicy. Ano kayang lasa nito? Check natin. So, wagi siya. Yung mga mabibili mo dito ang homemade na siya. Oh. Nakikita nyo? Ang sarap. Nako. Nag-flashback tuloy yung aking mga memories noong pumunta kami sa Japan ng asawa ko. Ayan, meron pa dito sa kabilang side, oh. O, diba? Wow! Ayan, naku, meron din silang mga dessert dito, oh. Ang sarap niyan. Mahilig kayo sa mga dessert, eto, makritikman nyo yung mga dessert na yan na nandito. So, meron din silang mga sandwiches. Ayan, no? And then, of course, meron din silang mga salad. So, popular dito ang mochi. Ayan ang mochi nila dito. Mochi on this side. Ano yan? Lau-lau? Pork lau-lau. Oh, how much is it? $9.29? $8.29. Wanna try? Try it. Oh, let's try it. Try it at home. Meron din silang bentos. Wow! Ayan. Siyempre kapag nandito ka sa Japan, may mga bentos din doon, di ba?
And this, oh wow, beef Wagyu. Wow. And bibili rin kami nitong bulalo since mahilig kami sa bulalo. Naalala niyo yung madalas tayong bumili ng shabu-shabu? Ayan. So, eto yan na meat. So, gusto kong tikman ito at magluluto ako. What do you think? Parang masarap ito. Try ko nga ito. Dito sa Don Quijote, parang napansin ko dito, yung mga pricing dito is meron siyang mura, meron din siyang konting mahal. Pero gusto ko rin mamili dito sa Don Quijote. First time ko kasing mamili dito, kami mag-asawa. So nakita namin to Don Quijote, kaya nag-drop by kami dito. Supposedly, dapat pupunta kami ngayon sa Sam's para mamili kami ng mga fruits na i-juice namin. So drop by kami and then nakita nga namin tong Don Quijote. Ayan na, ito na yung mga nabili namin, no, dito sa Don Quijote. Magkano kaya yung pricing niyan? Ni-check namin kung mas mura ba dito ang mga pricing. Siyempre, kuripot ako para makita natin kung makumpara ko kung ano yung mga pricing dito. My mom used to make this What's that? Cornish hen. Ah. Another friend ko dito sa Don Quijote and Ate Sonia. Ayan, oh. May bago akong mga friends dito, oh. Dito ko siya na-meet, si Ate Sonia. Ako, Diyos ko, ang sarap mamili dito. Grabe, mababankrupt pala ako dito. Okay, so may makikita kayo dito mga seafood din sa area nito. Oyster, clams, syempre hipon, ayan, and then ano pa, ayan, oh, eto meron din siyang mga fish. Hilig kami sa octopus, kukuha kami nito. Get this 2 piece and we make it octopus. Yeah, ayan, sarap niyan. And then I got this to mix with it also. Wow, yummy. Naku, tataba na naman talaga ako niyan. Sa inyo ang aking gwapong-gwapong asawa. Wow. Si Ruben. Oh, meron din kaming vlog ng Gin Ben Our Life, ha? Huwag niyong kalimutan. That's right. Yeah. That's right. Just invite them, boo. Huh? Invite them. Yeah, come and join for sure. Gin Ben Our Life. We have videos from all over Asia and the Philippines, of course, and now we're starting here, so come over. Rin, mga alak, oh, grabe. I was checking the price of the tequila for here, and when they come, they're gonna buy a bottle, I'm sure. Kagandahan dito, guys, marami akong namimit na Filipina. Katulad kanina, namit ko si Ate Sonia. O, di ba? So, yan yung natutuwa ako at marami din mga kababayan nating Filipina dito. So, kapag nakakarinig ako o naririnig ko yung salita nila as Filipino language. So, ay, ate, Filipino ka. O, kuya, Filipino ka. Then, I'm so happy rin. Parang feeling kong nasa Pilipinas din ako. Pwede ka rin mag-self-checkout dito, o. Kung gusto mong mag-self-checkout. But, mostly kapag marami kaming nabibili, gusto na ng asawa ko doon para mas mabilis daw. So, katulad niyan, mag-check out na kami. So, punta kami na dito sa cashier. Magkano kaya yung magiging cost nito? Malalaman natin. Sabi ng asawa ko, 300. Mag-guess ako dito. Mga magkano kaya ito? Mga
Siguro mga 200 plus. Siya $300. Sigurado magrereklamo na naman tong asawa ko. Sasabihin niya, bankrupt na naman siya. I told you na first time lang namin dito mamili sa Don Quijote. So, hindi ko pa alam kung good price ba or okay naman yung magiging price natin dito. Wait lang tayo. We go first. Lagay na po dito yung aming mga pagkain na nabili. Sarap-sarap. Naku, tataba na naman kami. Ayan si ate. Meron na naman akong na-meet na bagong Filipina dito. Kabayan ko. Matpo daw. Marunong na rin si ate magsalita ng salamat po. Yes. Ayan, papauwi na kami. Natapos na namin. Labas na kami. Aba, tignan nyo, oh. Meron din dito mga for the cellphone. Maybe yung parkingan dito sa Don Quijote, oh. Ayun. So, nandun yung parkingan ng Don Quijote. So, pumunta na dun yung asawa ko para kunin yung sasakyan namin. Ayan, kararating lang namin dito ngayon. So, dumating na kami ngayon ng alas 12 ng tanghali. Magluluto na kami, pero siguro wala na akong time magluto. Pero kasi ako nabili sa Don Quijote na pwede mo nang kainin. Ano kaya yun? Tingnan natin. And then also, sasabihin ko sa inyo yung price kung magkano ba yung mga napamili namin sa Don Quijote. Since kanina, marami akong pinakita sa inyo para makita nyo naman kung ano yung mga nabili ko at nakamura ba ako din doon. Pero usually, ang mga pricing naman din sa Don Quijote tsaka dun sa ilang farmers market din na napuntahan ko o katulad ng Walmart o Foodland o Sam's Club, merong mga pricing na may mataas, meron ding mababa. Hindi rin siya pare-pareho. So, alam mo na ako, di ba? Sinabi ko sa inyo, kurikot ako. So, nag-check ako ng price. So, ito, ano ba yung mga nabili ko? Yan, nakabili ako ng pineapple. 2 piraso. Kasi itong pineapple, gagamitin namin ng 1 para sa kainin namin, tsaka yung i-juice namin. Pineapple, 2 piraso. Ano pa? Ano pa yung nabili namin? Bumili din kami ng apple. Check natin lahat ng price. Kasi isa-isahin ko kung ano yung mga pricing namin. The total na pinamili namin is $165.99. So, 166 na. Ayan. Labas ko lang isa-isa ha, para makita nyo naman yung mga pinamili ko. Itong mga pinamili ko, pang araw-araw namin ginagamit dito sa bahay. Dahil mahilig ako magluto, mas gusto kong magluto sa bahay dito kaysa bumili araw-araw sa labas. Di hindi kami makakasurvive kapag ganon. masyadong yung budget namin is talagang pang local lang talaga, katulad nung namumuhay kami sa Pilipinas, kami mag-asawa noon, nag-budget din ako. So, ganun din ginagawa ko dito sa Hawaii. Ayan. At saka ito, yung mga bag na ganito, binibili siya. So, ang ginagawa namin, para ako makatipid, so, iniipon ko rin at para sa susunod na pamimili namin, dadalhin ko ulit. Ayan. Bumili ako ng cups dito, no? Ito is $3, which is 150 sa atin. Kung kino-convert ko lang ng 50 para mabilis ako mag-convert. Kung sa 50, alam ko baka conversion na sa Pilipinas is 56, no? So, kinonvert ko lang ng example lang ng 50 para mabilis kung 50, kung $3, 150, di ba? Kung tawagin nila dito, $3. Ayan, sita. Ilalabas ko lang muna para makita ko lahat yung mga pinamili na. Ay. Ito yung sinasabi ko sa inyong ready to eat na.
So, ito na yung kakainin namin ngayong tanghali. Magkano ba ang pricing nito? Ito, inaribom, 5 pieces, $8.99. So, sorry kung yung mga nakakapanood sa akin mali yung pronunciation ko. Pagpasensyahan nyo na ako, no? So, ito, bumili rin ako sa Don Quixote ng slice na yung octopus. Dahil ang asawa ko mahilig mag-octopus, so lulutuin ko to some other time. Ito, $3, $4, so ito, $7. Times 50, 350 pesos. O, diba? Nakita nyo na yung price. Ito naman, bumili ako ng, what is this book? Were this a crab claws? No, that's a clam. A clam? Yeah, it's a different kind of clam. A different kind of clam. So, you ready to eat? I'm sorry? It's ready to eat? Yeah. But okay. We're gonna include it with the octopus, I think. Okay. Ito bumili yung asawa ko ng itong tinatawag na product of Canada. Oh, so clam meat siya. So product of Canada. So pang export, import when from Canada to it's imported. Imported. So ito imported from Canada. So napansin ko dito no, yung pricing natin dito kapag tumitingin ako ng price. Kapag imported, syempre mahal, you know. Kapag export, yun yung inilalabas, di ba? So ito $7.22. Itong anong to? Ano ba tawag dito? Clam meat. So, $7. So, $350. Yan. Then, ito, binili namin itong, sabi ko sa inyong inaribam, $9. So, is $9 is times mo sa 50, halimbawa, isa 450 pesos. Isang ganito na, 5 pieces. So, ito titikman namin ito mamaya. Dahil ito yung ilalunch namin. No? Ano pa? Oh, ito. Actually, may mga pricing na dito. Yung kanilang ano. So, madali siyang makita. Minsan kasi meron katulad sa Walmart at saka sa Sam's. I think wala siyang pricing kundi ini-scan lang yung price niya, yung barcode na ganyan. No? Ito, meron na siyang nakalagay na price. Kasi doon sa Walmart at saka sa Sam's and Foodland, minsan may mga items na scan mo, walang price. Meron siyang price doon sa mga bawat destination niya, may price doon. At ito is, magkano ito? $9, which is pork laulau. So ito, pork laulau. Local dito sa Hawaii ito. Very popular. So ito yung parang may pork and then may laing sa loob. So titikman ko rin to kung anong lasa nito dahil local food dito sa Hawaii ito. Ano pa? Ito cheese. I don't know how much my husband bought this. Check ko pa yung price. Ito mabo tofu. Masarap itong mabo tofu nito. Itong mabo tofu is parang kumbaga parang paste sa atin sa Pilipinas na minimix na to sa tofu para magkaroon ng lasa yung tofu. Na-try ko siya. Of course, nag-search ako sa internet kung paano, o sa YouTube kung paano siya gamitin at paano lutuin. Dahil ito, mostly ginagamit to sa tofu. So, masarap yung lasa niya. Kung nakakakain kayo ng mga mabo ramen, mabo tofu, ganun-ganun din yung lasa niya. Kasi hindi naman ako masyadong familiar sa mga ingredients o paano mag-mix ng Japanese ramen o Japanese tofu. Dahil dito, madalas dito sa Hawaii, maraming Japanese. So, kaya sa Don Quixote, itong mga pricing na to, mas mura, napansin ko. Ayan, bumili rin ako ng eggplant. Tignan nyo yung eggplant dito. Sobrang lalaki. No? So, gagawa ako ng what we are going to do for this eggplant, Boo? We're gonna have a bake? Bake? Ibe-bake ko kasama ng parmesan. So, nagawa ko na to sa Pilipinas noon, pero
ang ginamit ko yung eggplant natin sa Pinas. So ngayon, magta-try ako ngayon ng eggplant dito sa US. Tingnan nyo, ganito siya kalaki oh. Wow. Ang laki, di ba? Surprise ako, tuwan-tuwa ako dito sa eggplant na ito. Ang laki kasi. Malaki pa siya sa kamay ko, yung eggplant niya, oh, di ba? Ayan. Tapos, bumili rin kami ng tofu. Ayan, tofu. And then the bean sprout. Ito, bumili ako ng 2 balot na bean sprout. Nakita ko, chinek ko yung price nito is $1 something 60 pesos per bag na ganito. So, bumili ako niya, 60 pesos. Ito, 120 itong dalawa kasi gusto kong gumawa ng lumpia dito. Yung toge. Alam mo na, Pilipina ako, mahilig kami sa toge. Tapos, bumili rin kami ng pie dahil yung asawa ko mahilig sa dessert. So, anong ginawa? Bibili ako nito every 3 o'clock, nagkakape siya. So, slice lang naman para sa dessert niya. Mas mahilig siya kasi sa mga ganyan. Yung mga medyo dessert niya. Ito, apple. Bumili rin kami pang juice. Ano pa? Banana. Yung banana, na-check ko yung banana dito is, ang pricing kasi dito per pound, which is $1. So, itong banana, nakita ko $1 something. I-check ko yung price nito. So, ito. Ano pa? Ito, peach, 4 na piraso. And then, the Nobel, orange. How do you pronounce it? Navel? Navel. Navel. So, navel. Sorry. Ito. Bumili rin ako nitong rice paper. Kasi madalas ko din itong ginagamit kapag nagbabalot ako ng lettuce na may shrimp. Yan. Kadalasan ginagamit ko rin ito. Then, ano pa? Oh, ito rin. Bread. So, sa makatuwid, okay, pinakita ko na lahat sa inyo yung pinamili namin. Oh, meron pa pala akong pinamili dito na eto, magkano yung pricing nito? Oh, ito yung pinakita ko sa inyo na pang shabu-shabu na beef siya na kung ini-slice to ng sobrang thin. Nakita nyo? Pang shabu-shabu. So, gusto ko itong i-try na siguro parang with rice, tapos konting luto nito ng minuto lang, then lagyan mo ng itlog, at saka lagyan mo ng paminta, salt, siguro okay na. So, itatry ko siyang lutuin din. But next time na lang. And of course, bulalo, mahilig kami isang beses sa isang linggo, nagbubulalo kami, nagbe-beef kami. Paborito kasi namin yung bulalo. So, ayan. So, kaya lang, medyo mahal lang yung bulalo din dito. Kasi I think sa Pilipinas, pag bumibili ako ng bulalo, mga 450 per kilo, o kaya 350, 380. Hindi pare-pareho din yung kilo doon sa Pilipinas. Kilo, which is ang kilo, equivalent na yun ng 2.2 pounds, di ba? Dito, minsan nahihirapan pa ako mag-convert kung dahil bago pa lang ako dito, hindi ko pa alam. So, lalo na kapag lagi tayong bago, lagong medyo nahihirapang mag-adjust o papaano. So, convert ako ng convert. Magkano ba yun sa pricing? Pero siguro sa susunod, baka hindi na rin ako magko-convert kasi masasanay na rin ako, di ba? So, katulad nitong bulalo, nakalagay dito is $8. $8 siya per pound. So, per pound, pagpalagay mo nga 2.2, $8, $16 is parang 750 o 800 pesos na malabas per kilo dito ang bulalo. So, yeah, mahal siya. So, ito, 3 piraso yung nabili ko na bulalo. Kasi piece by piece, diba? Anyway, in short, so, pinakita ko lang sa inyo yung yung mga napamili namin at ano yung magiging cost. So, ito nga, $165.99. So, ayan. Okay. Samahan nyo ako ulit sa susunod kong vlog, ha? This time is Don Quijote. Siguro some other time kapag meron akong time na pumunta ng Foodland, pag may time akong pumunta sa Walmart, yung specific doon, yun naman yung i-share ko sa inyo, i-vlog ko para
one by one, makikita natin yung difference, no? Tsaka yung sa Sam's Club, yung minimension ko. And also, meron kasi minimension yung mga kababayan natin dito, Pilipina at tsaka Pilipino na mga namimit ko. Nire-recommend din nila yung Seafood City. Since hindi pa ako nakakapunta doon, kami mag-asawa. One day, pupunta rin kami doon sa Seafood City Market. That's what I call, no? Seafood City. So, hindi pa ako nakakapunta rin doon. Medyo malayo-layo dito yun sa amin. Siguro, mga about 30 minutes siguro. Not sure exactly. Basta mga gano'n yung layo mula dito. Sa Don Quixote, mula dito sa bahay namin, papunta doon, nag-drive lang kami ng 3 minutes, 3 to 4 minutes. Ang bilis lang, malapit lang din. Okay. And please, supportahan nyo naman ang channel ko since nagsisimula lang ako dito. Kailangan ko ng 500 followers. For the meantime, 4 na video pa lang ako ngayon. So, I think nasa 90 plus pa lang. Okay lang yun. Dahil nagsisimula pa lang ako, 4 na videos, 90 subscribers na. So, masaya na rin ako noon. Yay! But, of course, kung makatutulungan ninyo ako sa channel ko ng Pinay Hawaii, 500 followers para po ako ma-eligible na ni YouTube. Diba? Thank you! At kung meron kayong mga comment o yung mga Pinay na nandito at nakapunta na sa Don Quixote, pwede nyo rin i-share sa akin and please comment below para ho tayo share para masaya ang buhay. Bye-bye!